manin. Di mo. Isang magandang gabi sa atin lahat, mga minamahal mga kapatid. At minsan pa, today is Friday. Ito po ang ating JCLG Friday Online Bible Study. Purihin ang Panginoon. At sa loob po ng ilang sandali, magsisimula na po tayo uli sa ating pong pag-aaral ng salita ng Panginoon. Get your Bible. Tawagin niyo po ang inyong mga kasama sa bahay, mga asawa, mga anak, at let's study the Word of God and let's immerse ourselves in the presence of God. At ang pagpapala ay sumainyo lahat. Nais ko'y manan sa presensya mo, buong puso, buong lakas, isip at kaluluwa, Panginoon, minamahal kita, ikaw ang aking... Praise the Lord, salamat po. At magawat ilan pa yung mga kasama natin mga kapatid, mag-start na po rin tayo. Salamat sa mga nandito. Kay Jan, Pasya, Jan Nea. Good evening po, everyone. At saka si Sister Celia. Sister Celia. God bless you, kapatid. Celia Maldivino. Good evening po, Pastor Jude, Pastor Lily, and JCLG family. God bless po. God bless you po, kapatid. Thank you, Jan. Salamat, Jan, sa pag-upload mo ng ating mga video sa YouTube. At magbuti naman kasi po ay after 30 days lang ang nakalagay siya, sabi ng Facebook sa mga live stream natin. Kaya after 30 days nawawala yung ibang mga video natin. Kaya naisipan ni Brother Jan atin po yung katulong sa media team ng ating church na i-upload sa YouTube para hindi mawala. Just case mawala sa Facebook pero nasa YouTube. Permanente naman. At file na natin yan. Sister Ari, nandito. Ari Omnial. Sister Ari, musta na? Sino? Si Virginia, si Jim. Gusto na, Jim. Laging kasama natin yan. Thank you, Jim. Thank you. Sister Ari Omnial. Si Sister Belinda Gatuda Danesa. God bless your life, kapatid. Thank you. Yung ating isang gadget, hindi ko pa rin napapapalitan ng wala pa tayong time na pumunta sa pagawa. At yung papapalitan ng battery. At yun yung microphone. Pero so far, okay din naman ang sound natin. Walang microphone ito, direct from the cellphone. Cellphone lang gamit natin. Praise God. Salamat dito sa walang kamatayan awit ni ating kaibigan si Pastor Luis Baldomaro. Hello, Sterling Manalo Rivera. God bless your life, kapatid. So ito pong awit nito, ito yung ating laging team song. At pati yung isa, ganda, kasama natin ang Diyos kay Pastor Luis Baldomaro din po yan. Lahat ng komposisyon yan, matindi. Puro anointed po. So, purihin ang Panginoon. So, sa loob po ng ilang sandali, mag-start tayo. So, kahit wala pa ibang mga kasama natin, yung ating suki, yung regular attendee sa atin, mag-start tayo para hindi tayo gabihin po. So, let's pray po mga kapatid. Heavenly Father, maraming po salamat sa gabi ito na minsan pa kami po ay
mag-aaral ng iyong salita. Hinihiling po namin na ang banal na Espiritu ang muling maging tagapagturo namin ngayong gabi, hindi lang ngayon kundi araw-araw at sa buong panahon at sa buong eternity. Aming Panginoon, the Holy Spirit, our teacher, our comforter. Ikaw po ang Diyos na nagbibigay ng kaliwanagan at kapahayagan sa lahat ng salita mo, that without you, Lord, we are nothing at wala po kami maunawaan. Hindi kami lalago kung wala po ang iyong ministeryo. Salamat po, Panginoon. Heavenly Father, we ask you to anoint us with fresh anointing of wisdom and revelation for the glory of the name of Jesus. Ay po, salamat, Panginoon. Thank you, Lord. And let your healing hands, Panginoon, ay ipatong mo sa lahat ng mga may sakit karamdaman ng mga kapatid at ibangon mo po sila, Panginoon. Including yung aking manugang, si Eds, Panginoon, na nakakomatos pa rin, ay dumali ang iyong anointing at naikilos niya ang kanyang buong katawan. And you will also provide their financial needs, Panginoon. Thank you, Lord, sa provision mo sa bawat sa amin. Marami kang pangako sa amin at tunay na pinatutunayan mo na hindi ka nagkukulang. You always provide the needs of your people. You are blessing us spiritually, blessing us physically, mentally, emotionally, blessing us materially, financially, socially. In the name of Jesus, this is biblical prosperity, biblical provision. At tinatagpo mo ang aming pangangailangan. We are prosperous in the name of Jesus because we have your promises. Meron kaming fulfillment lagi ng iyong mga pangako. Manifestation, Lord, of your promises sa aming physical world. You're answering our prayers. Thank you, Lord, for your healing power, Panginoon. Sa lahat, Panginoon, yung mga may makahiling at tinatagpo mo sa gabi ito. And all glory belongs to Jesus. Salamat po, Panginoon. Binubuksan namin makapangyarihan salita mo, Panginoon. In the name of the Lord Jesus Christ, be all the glory. Amen, amen, amen. Okay. So, purihin ang Panginoon. Ha? Ano? Sige, taas mo. Ano? Prayer request green dyan. Ha? Ay, prayer request. Sige. Ganda. Ay, nako. Yan. Ito. May prayer request po kasi. Ganda gabi po, Pastor. Pastor, God bless you po. Pasama po sa prayer. Pinsan po. Kanina, pinsan po for comfort. Kanina lang po nawala ang bunso niyang anak. 60 years old po. Blood sugar tumaas. Pareho ng kapiling ng Lord ang dalaw. Dalawang anak. Hindi ko mabasa. Dalawang anak ng pinsan. Jasmine, Mitchell, kapilingan ng Lord ang dalawang anak ng pinsan, si Jasmine at Mitchell. Katanman po. Kahit ako nabigla, di salamat po sa mga preso. Ibig sabihin, nawala? Namatay. O, namatay? Namatay ba? Dahil sa tumas ang blood sugar. Ano ba yun? Tumas ang blood sugar. Comfort. Kapiling ng Lord, dalawang anak. Okay, pag-pray natin ang comfort sa pinsan ni Ging, Peñalosa, na nasa Panginoon, yung kanyang, hindi ko mabasa kasi sa monitor ko. Yung pinsan niya, may dalawang anak, si Jasmine Mitchell, na nasa piling na ng Panginoon, na high blood, no? So let's pray. Panginoon, maraming po salamat sa comfort at sa hope at sa katatagan ng
emotion niya at katatagan ng pagkatao ng pisa ni Ging Panginoon. Yan dalangin namin ang comfort ng Holy Spirit at palakasin mo siya spiritually, physically, emotionally, mentally, Panginoon. Strengthen her, Lord, in the name of Jesus. At salamat po. Ano man mangyari, alam namin nasa mabuting kalagayan ang mga mahal namin sa buhay. Thank you, Lord, for your comfort sa pisa ni Sister Ging Peñalosa in the name of Jesus and touching her life, Lord. Thank you, Lord, for your healing power at ikaw ang nagpapalakas sa kanyang pananampalataya, sa kanyang emotion. Thank you, Lord, hindi mo siya pababayaan. And all glory belongs to Jesus. Amen. Okay, mahirap po talaga sa panahon niyo. Hello, Brother Tom and Aida. No, saka si Iris. Hello. Okay, let's start na po. No? Let's start our Bible study. At aking limited tayo sa gadget, tanggalin muna natin ito at ilipat natin sa Bible. Okay. So, ang paksa po natin, ang title ay A Childlike Attitude and a Childlike Faith. Childlike Attitude and Childlike Faith. Pag-aaralan po natin sa gabi ito yung pag-uugali ng isang bata at yung kanyang atin pong ipakikita sa ating Panginoon kung ano ang matututunan natin sa attitude ng isang bata o sa pag-ugali ng isang bata, yung gawi ng kanyang buhay, yung kanyang mga kilos, yung kanyang paniniwala, yung kanyang pong attitude. Meron sinabi si Jesus misal sa kanyang mga habang siya ay kasama ng kanyang mga alagad, sabi niya sa kanyang pangaral, "Truly I tell you, unless you change or you be converted and become like little children, you will never enter the kingdom of heaven." Ang sabi ay, maliban na kayo ay maging tulad sa isang bata, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Tingnan natin dito sa another version. Basahin natin hanggang verse 4. And Jesus said, "Truly I say to you, unless you are converted and become a little child or a little children, you will never enter the kingdom of heaven. Therefore, whoever humbles himself like this little child, he is the greatest in the kingdom of heaven." Sabi ng Panginoon, maliban na kayo ay maging tulad sa isang maliit na bata, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. At sabi pa ng Panginoon, kaya nga, kayo ay magpakababa. Sino man nagpapakababa, o whoever humbles himself like this little child, he is the greatest in the kingdom of heaven or in the kingdom of God. So, marami tayong iniisip, sino ba ang greatest, pinakadakila sa kaharian ng Diyos? Yung bang mga pastor, yung mga tumatayo sa pulpit, yung mga nagtapos sa Bible school, o yung mga bishop, o yung mga apostles, o yung may mga mataas sa title, o yung faithful sa pagbibigay ng tithes, o yung maraming nahikayat na mga kaluluwa. Sino ba yung the greatest in the kingdom of God, or in the kingdom of heaven? Tinanong siya ng kanyang mga alagad, sino yung pinakadakila? Pag sinabi po pinakadakila, maganda salita yun. Siya yung pararangalan. Siya yung hindi naman natin masasabing pinakasikat. Sa panlupa lang yung mga salitang pinakasikat. Sa langit, walang mga sikat-sikat Pero merong dakila. Merong pararangalan. Merong bibigyan ng malaking reward.
At sino yung pinakadakila sa kaharian Diyos? Yung mga tao, mga manampalataya, na natuto magpakababa. No? Nagpakababa, naghumble, tulad sa isang maliit na bata. Okay. Yung pala ang the greatest. Ano? May talo pa pala yung maraming nahikayat na kaluluwa o yung may mataas na posisyon. Ano? So dito makikita natin, hindi posisyon, hindi yung rank natin, posisyon o title natin ang bibigyan ng Diyos na reward, kundi yung kung paano tayo nag-humble at sumunod sa Panginoon. Nandun ang pogi points, nandun ang reward ng Panginoon sa atin. Okay, tapos bukod dyan, sabi dito, maliban na kayo magitulad sa isang maliit na bata, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. No? So, kailangan meron tayong pananampalataya na tulad sa pananampalataya ng isang bata para tayo ay, tiyak na tayo po ay tagalangit, tayo ay papasok sa kaharian ng Diyos. No? Actually, sinasabi natin, we are saved, we are already saved, ano? At ligtas tayo. Pero tinuturuan tayo ng Panginoon na sinasabing we must protect our salvation or work out your own salvation. Merong kasing God's part, merong man's part din. Ano? Hindi po totoong walang man's part. Sounds very religious eh. Hindi ko sasabihin ko anong sekta yun, anong church yun na nagtuturo sila na lahat daw ay Diyos ang kumikilos, yung na-abuse yung word na sovereignty of God. At wala raw bahagi ang tao. No? Wala raw bahagi ang tao. Lahat daw ng lumalapit sa Panginoon ay dahil sa inilapit ng Panginoon. Pag hindi inilapit ng Panginoon, walang makakalapit. No? Sa isang banda, totoo yun. Pero, sa isang banda, bagaman tayo inilalapit ng Panginoon sa Kanya, pero binigyan tayo ng free choice, no? Or freedom to choose our destiny, or yung tawagin free will, no? Kaya lahat tayo tinatawag ng Panginoon. Lahat tayo gusto ng Diyos na maging His elect or His chosen people, no? Pero sino yung tinatawag na elect or chosen people of God sa Bible, no? Na sinasabing tagapagdana ng buhay na walang hanggan, walang iba kundi yung mga nakikristo. Pag wala ka pa kay Jesus, hindi ka pa naboborn again, at hindi ka pa anak ng Diyos, hindi ka pa kabahagi doon sa tinatawag na the elect people of God or yung tinatawag na chosen God. Ang chosen kasi yung church. hindi individual person, kundi corporate. No? Corporate yan. Saka natin pag-usapan yung chosen or elect. Okay. Now, merong bahagi ang Diyos. Ang bahagi ng Diyos ay i-provide kung paano maliligtas ang tao. At yan ay through the Lord, through the death and resurrection of the Lord Jesus Christ, tayo po ay naligtas. And He paid the price of our sins. At yung pagbabayad ni Jesus sa ating mga kasalanan, sa pabuong mundo po yan, ayos sa 2 Corinthians 5:15, 1 John chapter 2 verse 2, ang atonement o ang sacrifice o ang pagbabayad ng Panginoong Hesus sa kasalanan natin ay pagbabayad sa kasalanan ng buong mundo. Pero magiging epektibo lang ang lahat ng ginawa ng Panginoon kapag ang isang tao ay lalapit sa sampalataya kay Jesus at tatanggapin niya na maging kanyang Panginoon at tagapagligtas. Pero kung hindi siya lumalapit at ayaw niya, ay hindi mangyayari sa kanya, hindi magiging blessing sa kanya yung binayaran ng Panginoong Jesus. No? Binayaran ng ating mga kasalanan. So, ang part ng Diyos is to provide the salvation through Jesus Christ. At ang part naman natin, we must come and we must believe
the Lord Jesus Christ and accept Him to be our Lord God and Savior. Yan ang ating pong part. Another bahagi po natin is to live a holy life, to live like Jesus. Magkaroon tayo ng Christ-like character. Okay? At yung Christ-like character na ayan, na patungkol din sa ating pamumuhay pananampalataya, makikita natin yan sa gawi ng buhay o attitude ng isang maliit na bata. Kaya dito tayo pupunta. Okay, ngayon, so ang nais ng Panginoon sa atin, magkaroon ng childlike attitude. Childlike, sandali po, childlike attitude. Okay. Yung attitude yung pong sa loobin, yung pag-uugali, yung the way ko paano namumuhay o yung pag-uugali, titingnan natin sa isang bata. Ano po? So, number one, ano ba ang ugali ng isang maliit na bata? Titingnan natin yung positive side. Magkaroon tayo ng childlike attitude, okay? Or childlike faith. Iba po yung salitang childlike, at yan ang gusto sa atin ng Panginoon. Iba yan doon sa salitang childish. So, ang pinag-uusapan natin yan, childlike attitude, hindi yung childish attitude. Ano ang childish attitude? Ako, yan yung pag sinabing merong childish attitude din yan yung malaki na, nagtatantrum pa pag hindi na ibigay yung gusto niya, nagrereklamo, maraming complain, wala satisfaction. Minsan, ginagamit natin salitang childish attitude sa isang may gulang na, pero parang bata pa ang pag-uugali, ang isip. Childish, Aba, matanda ka na, pero ang ugali mo, hindi lumalago. Kaya childish attitude. Iba yan. Medyo negative yan. Ang sinasabi, pag-uusapan natin, yung gusto ng Panginoon, childlike attitude, maging kagaya ng pag-ugali ng isang bata, ang ating pamumuhay sa pananampalataya. Okay. Now, ano ang isang bata? Ating itatapat sa buhay spiritual natin yung pag-uugali ng isang bata. Una-una, ang isang bata ay inosente. Innocent. Inosente saan? Inosente sa paggawa ng masama, Inosente sa mga bagay-bagay. Kasi ang mga bata kasi, palibasa, bago sulpot sila sa mundo, hindi pa sila masyado contaminated ng system of the world, ng sinful system of the world. Hindi sila affected pa kasi nga babago silang lumalaki pa lang sa planet Earth, Kaya kumbaga sa fresh pa ang kanilang pagkatao, and they are so innocent, na sa mga masama, sa mga maruming bagay, sa maruming pagugla, innocent sila. Walang muwang. Alam nyo, sabi sa Bible, may sinabi sa Romans, hanapin natin. May sinabi sa Romans 16 verse 19, "For the report of your obedience has reached everyone, therefore I am rejoicing over you. But I want you to be wise in what is good." Sabi ni Paul sa mga taga-Roma, Christian sa Roma, na gusto ko kayo maging matalino kung ano ang mabuti at maging inosente kung ano ang masama. Ibig sabihin, maging marunong kayo, maging wise kayo,
sa paggawa ng kabutihan, pero maging inosente kayo sa paggawa ng masama. No? Ibig sabihin, huwag niyong gagawin ng masama. Magkaroon kayo ng childlike attitude. No? Kung ayaw ng masama. Okay? At sabi sa verse 20, at kung magkaganon, kapag tayo lumalayo sa kasalanan, nagiging innocent of what is evil and wise in what is good, no? Ang mangyayari, sabi, the God of peace will soon crush Satan under your feet. Ano mang ginagawa, atake ni Satanas sa atin, God will crush the devil. At ibibigay sa atin ng Panginoon ang victory. Kapag tayo natili na dumalakad sa kabanalan ng Panginoon. Being innocent of what is evil. Yun po ang ibig sabihin noon. No? Tuloy tayo. So, a child is innocent. Ano? Innocente. Hindi, wala pa siyang buwang sa mga, sa mga paggawa ng kasalanan. No? Bagamat mayroong mga bata na makikita mo, maliit pa, may attitude na hindi maganda. Pero still, innocent pa rin sila. Consider innocent pa rin sila. Ano? At alam nyo, ang Panginoon, alam nyo, tayo pinanganak sa mundo, nasa tiyan pa lang tayo ng ating ina, makasalanan tayo. Kasi minana natin yung original sin or yung sinful nature of our first parents na si Adam and Eve. Pero gayon pa man, bagamat minana natin yon, yung kalikasan na yun, ano ba ebidensya? May minana tayo. Sabi ng ibang theologians, wala daw tayo minana kay Adam and Eve, at wala raw sinful nature tayo, wala daw tayong minana na masama kay Adam and Eve. Meron. Sa physical na katawan na lang, makikita natin, bet tayo nagkakasakit, bet tayo tumatanda, bet tayo namamatay. Saan galing yan? Doon sa naman na nating kasalanan ni Adam and Eve. Affected tayo. No? At habang tumatagal tayo sa mundo, nakukurap ang ating pagkatao, nakukurap ang isip natin, pasama ng pasama. No? Kasi ang mundo ay sumama. No? Kaya nga turo sa atin ng Panginoong Hesus, huwag natin gagayahin ang mga pamaraan sa libutan. Because the system of the world, yan ay taliwas sa gusto ng Panginoon. Okay. Sabi nga ni Jesus, do not love the world, neither the things that are in the world. The lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life, hindi yan sa Diyos. Hindi yan sa Ama. Yan ay sa diablo, and this world will be destroyed in the future. Mawawasak ang mundo natin, and there will be a new heaven and a new earth. Saka natin pag-usapan po yan. Nasa Bible lahat yan. So yan ang, bagamat tayo ay may minana na hindi maganda, first parents natin. Pero, sabi nga ni David nasa tiyan pa lang siya ng kanyang ina ay meron na siyang kasalanan. So, isang prueba yun. No? At bagamat ganoon, pero sa Panginoon, because God is a good God and God is a just God, hindi niya kinoconsider na ang mga bata na innocent of evil, innocent, ay kapag sila'y bata pa, hindi kinoconsider ng Diyos na pag sila ay namatay sa kanilang pagiging little child, sila'y paparusahan sa impyerno. Hindi po, ang mga bata diretso sa heaven. Kasi hindi ko consider ng Diyos kahit naman na yung sinful nature, sapagkat hindi pa umaabot sa tinatawag na age of accountability o yung may sariling desisyon, may sariling pamumuhay. Hindi kinoconsider ng Diyos na hatulan yun. Because God is a good God, He is a just, matuwid na Diyos. No? At alam niya na wala pang kasalanan ang mga bata. No? Pero pag lumaki na at may isip na, marunong nang gumawa ng kasalanan, no? Ayun, iba yun. No? Hahatulan na yun pag marunong nang gumawa ng kasalanan. Okay, balik tayo dito sa tinatawag na childlike faith o childlike attitude. Ano pa ang katangian ng isang bata?
Ang isang bata, a child is trusting. No? Mapagtiwala. Alam nyo ba, isang maliit na bata, pag pinangakuan mo, no? Panghahawakan niya ang pangako mo. No? Alam niyo yung anak kong panganay, nung maliit pang bata, siguro mga age 5 years old pa lang siya. Hindi. Naisip na. Ano siya? Mga 7, 7 years old. Nakatira kami sa Blumentritt, napadaan kami doon sa isang tindahan ng mami. Sabi ko, alam mo, anak, minsan, kakain tayo ng mami dyan. Tapos, sabi niya, kala ko baliwala. Tapos, habang lumalaki siya, pinapaalala niya lagi sa akin. Hindi ko mala kung siya ay age 6 years old. Parang 6 years old siya. No? Awak-awak ko pa siya. Nandun kami sa Blumentritt, nakatira sa Manila. So, yung mamian, may katabi yata na parang tindahan ng pares. Sabi ko, alam mo, Junjun, one of these days, kain muna tayo dyan sa mamian. Nasabi ko lang yun, na wala naman ako iniisip na, Diba, habang lumalaki, Daddy, yung promise mo, kakain tayo doon sa mamian. Big deal na sa kanya yun. Big deal na sa kanya. At hanggang sa lumaki siya, Daddy, yung promise mo na kakain tayo sa mamian. Sa nga pala. Sabi ko, tama nga naman, isang bata, pag pangakuan mo, talagang didibdibin niya, panghahawakan niya talaga, yung salita mo. At hanggang ngayon, natatandaan ko. Sa akin, parang napadaan lang kami doon. Parang walang saysay lang yung sinabi ko, pero pinanghawakan niya. Alam niyo, isang mananampalataya with a childlike attitude or with a childlike faith, anumang sabihin ng Diyos sa kanyang salita, panghahawakan. Kapag ang mananampalataya ay humahawak sa pangako ng Diyos at nananampalataya siya na every word of God ay tutuparin ng Panginoon, meron siyang childlike faith or childlike attitude of faith. No? Yun po siya. Kaya, yan ang gusto ng Panginoon sa atin. Maging mapagtiwala tayo sa Panginoon. A child is trusting. No? Ano man sabihin sa Bible, mas magtiwala tayo sa salita ng Panginoon kaysa doon sa mga sitwasyon or circumstances na pumapaligid sa atin. Alam niyo kung paano bumanat si Satanas? Alam niyo kung paano bumanat si Satanas? Tinatapatan niya yung mga pangako ng Diyos. How? Sa anong paraan? Halimbawa, may pangako ang Diyos na ang Diyos nagpapagaling. Pinanghawakan mo yung pangako na yun at talagang nagtitiwala ka sa Panginoon that God is your healer. Sisikapin ni Satan na alisin sa iyo yung pangako na yon sa pamagitan ng pagtatanim ng pag-aalinlangan. Doubt in your mind. No? Kaya, pag may pumapasok na doubt sa isip nyo, kumukontra sa pangako ng Diyos, huwag nyong paniwalaan yung pumapasok na pag-aalinlangan sa isip nyo. Kundi ang paniwalaan nyo, yung sinabi ng Diyos. Laging doubt ang itatanim ni Satanas sa pag-iisip ng mananampalataya o ng anak ng Diyos. Laging doubt. Because doubt is one of his effective weapon hanggang sa ngayon. Doon sa mga hindi alam, ang strategy Satan, pinapansin yung doubt at pinaniniwalaan, then ini-embrace, pinagbubulay-bulayan hanggang sa bumaba sa puso yung pag-alilangan sa isip at totally fully makonvince siya sa kanyang puso. Kapag yung pag-alilangan nasa isip, bumaba sa puso, that means you are totally convinced na totoo yung pinag-aalilanganan mo. Okay? Kaya, sabi nga ni Kenneth Hagin, ang diablo, atak ng atak yan ng paglasik ng doubt sa isip ng tao. Hindi mo mapipigilan yan. At hindi kasalanan kung meron doubt na sumasagi sa isip mo, basta wag mo lang tatanggapin. Wag mo lang paniniwalaan. Wag mo lang i-embrace. Kahit may doubt pa na pumasok sa isip mo, reject it. Cast it down. Alam niyo, sabi sa
2 Corinthians chapter 10 verse 4, for the weapon of our warfare is not carnal, but mighty through God to the pulling down of stronghold, casting down every imagination that exalts itself against the knowledge of God, and bring your thoughts into captivity to the obedience of Christ. You know? Atin daw alisin yung mga ibinibigay o inilalagay ni Satanas sa isip natin na hindi in line with the Word of God. Pag kumukontrasalta ang Diyos, reject it and believe and receive, rather believe and receive the Word of God, the promise of God. Okay? Reject the word of the devil. Doubt is the word of the devil. Whereas the Word of God, the Bible, the promise of God, lahat ng yan ay salita ng Panginoon. Okay. So, magkaroon tayo ng trust palagi. Panghawakan natin ang salita ng Panginoon. Ano man mangyari. Ang style ni Satanas, gagawa ng drama yan para magbigay ng kontradiksyon. No? Kumukontradict yung sitwasyon mo ngayon doon sa pangako ng Diyos. Para baga palalabasin niya na hindi totoo yung pangako ng Diyos. Halimbawa, inangkin mo, pinag-pray mo, Lord, salamat. At pinagaling mo na, pati ang aking pamilya, iniingatan mo sa sakit karamdaman. Eto na, babanat yan. Maghahanap ka na malalagay sa sakit. No? Para palabasin, ay, ba't ganun, nag-pray na ako, tapos saka naman nagkasakit. Cast it down. No? Ang ating weapon ay weapon ng pananampalataya na spiritual weapon yan, na panghawakan natin ang salita ng Panginoon. Cast it down. Every imagination that exalts itself against the Word of God, throw it away. Cast it down. Okay. Now, ano pa? A child believes without a child is humbled. No? Ang tandaan niyo sinabi ni Jesus, maliban isang tao ay maging kagaya ng isang maliit na bata, hindi siya makakapasok sa kanyang Diyos. Now, who is the greatest in the kingdom of God? Those who humble themselves before God. And yung tao na marunong mag-humble sa harapan Diyos at nabuhay sa humility, sa paglingkod sa Panginoon, siya yung magiging the greatest in the kingdom of God. So, kasama sa ating attitude of faith, to be humble. Ano ba ang humility? No? Alam nyo, malawak pag-usabi humility. Madalas ko i-series yan sa church namin. 3 beses ko na yata siniris niya. Umaabot nun 23 lessons. 23, yung isa naman 25 yata. Malawak pag-usapan niya. Pero, learn to humble ourselves before God. At alam nyo kung sino pinopromote ng Diyos? Yung mga humble. Gusto mo ma-promote? Gusto mo itaas ka ng Panginoon? Learn to humble yourself before God. Sabi sa 1 Peter chapter 5 verse 6, therefore humble yourself under the mighty hand of God, and He will exalt you in due time. Sabi, magpakababa ka sa ilalim ng kamay ng Diyos, meaning you will submit your life under the authority of God. Humble under the mighty hand of God. And He will promote you. He will exalt you in perfect time, in God's due time. No? So, sino itataas ng Panginoon? Yung mga nag-humble sa Panginoon. At sa 1 Peter chapter 5 verse 5, sabi, God refuse, God reject, God reject the proud, but gives grace to the humble. Nagbibigay siya, sinasalangsang ng Diyos ang taong proud o ang taong puno ng pride. Pero, nagbibigay siya ng saganang biyaya sa mga mananampalataya na marunong mag-humble sa harapan ng Diyos at sa harapan ng mga tao. A humble person is submissive. No? A humble person is submissive, teachable, obedient, selfless, hindi selfish,
At hindi niya kinukumpare ang sarili niya sa iba. Hindi niya sinasabi sa sarili niyang mas magaling pa ako doon. Pag sinasabi mo sa sarili mo, mas magaling pa ka ako doon eh. That is pride and that is the devil. Hindi sa Diyos yan. And you are exalting yourself. At anong mangyayari? Ibababa ka ng Panginoon. Ang sabi, ang nagpapakataas ay ibinababa at ang mababa ay itinataas. Okay? So, a child is humble. A child is content in the little things. So, another na attitude of faith natin, maging kontento tayo sa kung anong ibinigay ng Diyos. Yung iba, walang kakontentuhan. Hindi na kontento. No? Hindi ba ibig sabihin na hindi nangyari yung gusto mangyari at medyo mababang klase yung ibinigay sa'yo ng Diyos, eh, magre-reklamo ka? Abay, mali yun. And most of the time, God is just testing us. Kung ikaw ay magiging mapagpasalamat, kung pahalagahan nyo mo yung binigay na mali na ibinigay ng Diyos, kung ikaw ay makukontento doon sa maliit na binigay ng Diyos, tetestingin ka ng Diyos. Pero kung dahil doon, nagreklamo ka, nainis ka, no? Tapos sinasabi mo, ba't ganun? Iba ang pinromote ng Diyos. Hindi amang na, mas matalino ako sa mga yan, mas magaling ako sa mga yan. That is pride. And God will cast you down. Ibababa ka ng Panginoon. Babagsak ka sa test. Testing lang yun. Eh ano kung maunang ma-promote yung iba? Eh ano kung may mga material things, yung iba at binlas ng Panginoon na material things, ikaw ay wala. Eh ano kung sila ay binigyan Diyos ng bahay, ikaw ay wala. Eh ano kung binigyan sila ng sasakyan, ikaw ay wala. Maiinggit ka ba? O makikigala ka dahil binlas ng Panginoon yung mga taong yun? Ang tama, dapat makigalak ka, matuwa ka dahil pinagpala ng Diyos yung ibang tao kaysa sa'yo. Sa kaharian ng Diyos, normal yung attitude na natutuwa ka dahil binless ng Diyos yung tao na yon. Kahit hindi ka binless, nakikisaya ka, nakikiselebrate ka. That is humility. And that is being, ibig sabihin, yun yung sinasabi ko, a child is content in the little things. Nagiging kontento ka sa maliit na bagay. At kapag ikaw na kontento sa maliit na bagay binigay ng Diyos at marunong kang magpasalamat, meron kang gratitude attitude, marunong kang magpahalaga sa maliit na bagay binigay ng Diyos, one of these days, ibibigay ng Diyos yung desire ng puso mo. Because God is a good God. So, ang mga bata, a child is content in the little things. Alam niyo yung mga bata, hindi mo naman kailangan ibili ng mamahaling laruan. Gumawa ka lang ng aeroplanong papel. Ipon-pon mo, paliparin mo, pag nakita ba, tuwa yan. Paper boat, nung kami bata pa, gumagawa kami ng mga paper boat, lalagyan namin sa planggana, tuwa na kami doon. Hindi mo kailangan bigyan ng mamahaling laruan ang isang maliit na bata para pasayahin. Basta ma-bullseye mo lang kung ano yung gusto niya, kahit mukhang walang kwenta, at doon siya masaya, hayaan mo, laruin niya yun. Kung hindi naman makakasama sa kanya. No? Mas mahirap pa nga yung ibili mo ng ano, mahal na mahal ko anak ko, kaya bibili ko ng tablet. No? Tapos hindi mo minonitor kung ano napapanood sa ano, sa social media, sa internet. Naku, at ay lahat yan ina-absorb. Ang mga bata, ina-absorb niyan. No? Pamula bata, pamula baby, hanggang, I think, hanggang ilang years ba yan? 10 years old yata. Ina-absorb niya. Parang sponge yung utak niyan.
ina-absorb lahat na nakikita. Yun yung, ano, yung dalawa kong apo wala naman nagtuturo ng English pero parehong English speaking. Sabi nga rin ni Atty. Libayan sa isang vlogger sa YouTube, problema niya, yung anak niya hindi marunong magtagalog ano? Dahil kinapapanood sa sa internet, yung mga cartoon, yung mga apo ko pinapanood na yung mga cartoon, yung mga malilinis na cartoon. No, yung isang apo ko, British accent. Kasi ang pinapanood niya lagi, nung lumalaki na siya, maliit pa siya, bata pa rin siya ngayon. Ang nag-produce ng cartoon, mga British. Kaya British accent siya. Ang mga karakter doon, British accent. Kaya pag nagsalita ng English, fluent, British accent. Yung isa naman, American accent kasi ang pinapanood niya yung production ng Americans. One time, yung isang apo ko na nakapanood ng sa cartoon, dialogue ng anak at ina. German yung pinapanood niya. German ang communication. Sa kinapapanood inulit-ulit niya Isang araw, nagsasalita na siya German. Eksakto kung ano yung dialogue doon sa napapanood niyang cartoon na German ang language. Nasasalita niya. Fluent, German din. Kaya sabi ko, delikado ang mga bata na mabuti yun at tama yung mga napapanood. Paano yung mga hinahayat, hindi minomonitor, delikado. Maraming napapanood sa social media na hindi mapanood ng mga bata. So, be sure na mamonitor at i-adjust yung tablet. Na-adjust yung tablet para hindi siya makakita ng mga evil o ng mga marulumi sa social media. Okay. So, a child has enormous faith. Merong amazing faith ang mga bata. Yan nga yung sinasabi ko Pag ang bata nananampalataya, naku, habang lumalaki, panghahawakan niya yung sinabi mo. Dapat ganun tayo. Kung ano sinabi ng Diyos, ano man mangyaring mga pagsubok, lagi tayong nakakapit doon sa sinabi ng Panginoon sapagkat alam natin na tapat ang ating Diyos. Meron tayong pananampalataya na kagaya ng isang bata na pinanghahawakan forever yung sinabi mo. Kaya yung anak ko one of the days, magmami tayo dyan. Lumaki na pinanghawakan niya talaga. Okay. A child can see beautiful things even in a dirty water. Ang halimbawa po niyan, yung ako nung bata pa ako kahit sa mga putik, sa mga puno na tuyo, sa mga hindi dahil sa ako ay pinanganak na artist, kundi halos lahat ng mga bata ganun na may nakikita sila na kagandahan sa mga pangit na lugar, sa mga pangit na senaryo, still may nakikita silang kagandahan. Merong beauty sila nakikita. Yun yung isang nanay, isang illustration, nanay, sinalok niya yung mga dumi, yung maruming tubig, inaalis niya. Habang inaalis niya yung maruming tubig sa balde, tinatapon niya, iba ang nakikita ng bata. Mama, sabi ng gano'n, ang ganda ng parang waterfalls. Ang ganda-ganda ng tulo ng tubig. Maruming tubig, itinatapon niya Pero may nakikitang beauty ang isang bata. Ang nakikita niya, hindi yung maruming tubig, kundi waterfalls. Waterfalls. So, ganyan po ang At ako nung bata pa ako ang dami ko nakikitang magandang bagay sa isang pangit na lugar, sa isang pangit na senaryo. Kasi ganun ang attitude ng isang bata. Sapagkat malinis pa ang kanyang pag-iisip, malinis pa ang kanyang pagkatao. Ang pawang mga nakikita niya, mabubuti, magaganda.
Pero habang lumalaki tayo, unti-unti napupulyot ang ating mind, nahahawa sa sanlibutan, dumudumi ang pag-iisip. Kaya, nawawala yung pagiging innocent, nawawala yung nakakakita tayo ng magandang bagay out of those ugly things. Nawawala na. Except siguro yung mga pinanganak na artistic. Alam nga mga artist kahit sa basura pag nakonsulda i-painting yan, kasi may nakita maganda, ipipaint yan. So, ganun po yun. So, sa buhay pananampalataya, maging tulad tayo sa isang bata na kahit pangit ang nangyayari sa buhay natin, doon tayo pumunta sa side na tingnan natin yung pangit na sitwasyon, itapat natin ang pangako ng Diyos, na sa gayon, ang makita natin, mula doon sa kapangitan na sitwasyon na naradas natin, ang makita natin ay ang kagandahan, the beauty and the goodness of God's promises. Yun ang makita natin. Huwag tayong mawawala ng pag-asa na kung lahat ng dumati sa ating buhay ay pangit, puro pagsubok, puro kabiguan, huwag yun ang makita natin. Ang makita natin ay out of this test and trials, gagraduate ako. At pag ako'y nag-graduate, I will be promoted by God. I will be blessed by my God. No, yun dapat ang makita natin. Diba? Yung mga nag-aaral tayo no, sa college. Sige, tapos nabigyan pa ng thesis. Sige, hirap na hirap. Puyatan sa thesis. Malapit na ang deliberation. Ako, ang hirap naman ito pinapagawa ng professor namin. Ang dami requirements. Pero after na malampasan mo yung mga test na yon, after na malampasan mo yung paghihirap na yon, ay graduate ka na. At pag nag-apply ka ng trabaho, professional ka, at natanggap ka sa isang malaking kumpanya na may malaking maganda salary, sulit yung pinagpaguran mo. One of these days, kapag nanatili ka na ang nakikita mo ay ang beauty, ang kagandahan ng pangako o ng salita ng Panginoon mula doon sa madilim ng senaryo na lagi nakapaligid sa iyo, one of these days, makikita mo ang liwanag ng Diyos, makikita mo kung paano itinataas ka ng Panginoon sapagkat natutunan mo na tumingin sa pangit na sitwasyon na tinitingnan mo naman ang kagandahan ng pangako ng Panginoon. Ang buhay pananampalataya natin ay pagsampalataya sa ating Diyos at sa kanyang mga pangako, sa kanyang salita. Okay? So, sabi nga ni Smith Wigglesworth ay, I cannot be moved by what I see. I cannot be moved by what I feel. I can only be moved by what the Word of God said. Ibig sabihin, hindi ako mapakikilos, hindi ako matitinag sa mga negative circumstances or situations na nakikita ko na pumapaligid sa akin. Hindi ako matitigatig, hindi ako mawawalan ng pag-asa, hindi ako matitinag, hindi rin ako matitinag kung ano man nararamdaman ko. Kung may sakit man ako, hindi ako matitinag. I know that my God will heal me. Matitinag lang ako sa pangako ng Diyos sa kanyang salita. Okay. Yan po yun. So, tignan natin ang mga pagsubok na dumarating sa ating buhay, ang mga bagay na pangit. Out of those ugly things, God can create beauty. No? Makikita niyo po yan. Just believe and trust God. Okay. Alam nyo ang salitang believe. No? Bagamat believe, minsan ginagawa natin interchangeable ang believe and trust. Pero ang pagkakaiba, ang believe, madaling manampalataya sa salita ng Diyos, sa Panginoon na hindi nakikita. We believe in the Lord Jesus Christ. Pero hindi natin siya nakita in person. But we still believe. Ang dali sabihin. Pero yung belief na yan,
yung faith na yan sa puso mo, tetestingin din ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, yung faith in your heart ay maging trust. Trust in God during times of trouble. Ang faith in your heart, nandyan yan, whether you are experiencing good or bad, nandyan yan. Pero yung salitang trust, may ilalabas mo lang yan. Yung tunay na trust mo sa Panginoon during times of trouble. Kaya be sure, during times of trouble, sa panahon ng tests and trials, tribulations, persecutions, hardship in this life, during those period, those wilderness experience, be sure na ang lalabas sa puso mo ay ang totoong trust, pagtitiwala sa Panginoon. At makikita mo, aalisin ka ng Diyos sa sitwasyon na hindi mo gusto when you continue to trust God despite na may mga bagay na hindi maganda na nagaganap sa buhay natin. Okay? So, ano pa ang isang bata? Ang isang bata, bigyan mo ng maliit na bagay, ano ba, pasalubungan mo, naku, kahit kapirasong isang candy lang, tutuwa niya. Meron siyang excitement lagi. Lagi siyang excited. No? At ang isang mananampalataya na merong childlike faith, lagi yang excited sa Panginoon. Ano man, maliit o malaking blessing, may blessing o walang blessing, lagi yang may hinihintay sa Panginoon. They believe that something good is going to happen. That is faith. Lagi siyang excited. May excitement siya. No? So, yan po ang buhay ng isang bata na kung ating ihantod sa ating panampalataya, dapat lagi po tayong excited every day sa presence ng Panginoon, excited every day sa pagbabasa ng Biblia. No? At alam na, isang bata, no? Kapag ang nanay niya, ang mami niya, mawala lang ng 5 minutes, hahanapin niya. Nasa si mama, nasa si mami. Si mami, nasaan? No? Nandiyan lang sa kusina. Nandiyan pala, mami. Nandiyan ka pala. Ganyan dapat ang attitude of faith natin. No? Na every minute, every second, lagi nating hinahanap ang ating Diyos. Lord, gusto kong bisitahin ang iyong salita. Excited ako na, Lord, give me more time to spend my time sa iyong salita. No? Noong ako nagtatrabaho pa sa media, ang isang panalangin ko sa Panginoon, no, Lord, sana dumating ang panahon na wala na akong gagawin, kundi ang kausapin ka, to be in your presence, to meditate, to read and meditate your words, at mag-share ng salita ng Diyos, at mag-aral ng iyong salita. Tingnan ka sa, let me see your beauty, Lord, in your words, in your promises. Let me visit you every day. Yun ang mga prayer ko na sa Panginoon, at binigay ng Panginoon. Kaya yung trabaho ko no, sa media as senior graphic artist, yun ang first and last job ko. After nun, hindi na po ako nagtrabaho. Nag-full time na ako sa ministry. Nag-mission tayo sa New Jersey for 5 months. Nag-mission tayo sa Germany. Ganyan lang ang buhay natin to share the Word of God. At ma-excite sa Panginoon. Huwag ka ma-excite sa sanlibutan. Ma-excite ka sa Panginoon. Alam nyo, malaramdaman mo kung nalalamig ka sa panampalataya kapag mas na-excite ka sa feeling ng sanlibutan at sa mga worldly things, nag-enjoy ka, naku, delikado ka. Hahatakin kayo sa impyerno. Ma-excite ka sa mga bagay ng Diyos. Masabik ka sa Panginoon at sa Kanyang salita.
always pray, always read the Bible. Huwag mawawala yung excitement, yung apoy, yung fire in your hearts. Lagi kailangan nag-aalab ang puso mo sa pagmamahal sa Panginoon. No? Lagi nag-aapoy ang puso mo, excited na mabasa, marinig ang kanyang salita, excited na makapag-pray ka every minute, every second. Okay. Ano pa ang kalagayan isang bata? Meron silang short memory. Anong short memory? O, kala ba ang mga bata ay mayroong photographic memory? Iba yun. Iba yun. Iba yun. Again, masama natin yung, ang bata may photographic memory. Okay. I-convert natin si spiritual. Dapat tayo, memorize natin ang salita ng Diyos. Magkaroon tayo ng photographic memory. Salita. Alam niyo po ba na hindi na ako nagme-memorize ng verse? Ako'y bago man pagkita, minememorize ko word for word. No? John 3:16, for God so loved the world, ano nga yung susunod? That He gave His only begotten Son. Tayo word for the word. Ang hirap kayong mag-memorize. Pero alam nyo, na-discover ko, at ang Panginoon din nagturo, na madali pala mag-memorize. Ako hindi na ngayon nagme-memorize, pero na-memorize ko ang maraming talata sa Bible. Saan man paraan. Nakakapag-memorize ako na hindi ko mine-memorize. Ang ginagawa ko, pinapahalagahan ko yung passage sa Bible, ginagawa kong bahagi ng aking buhay, na may memorize ko na yun. Especially pag nagawa ako ng sermon na isa-sermon ko sa church, kung ano yung mga talatang ginamit ko, nag-i-stick yun sa mind ko, kasi nagiging bahagi ng aking buhay kapag tumuntong ako sa pulpit, kung ano yung sabihin ko, yung mga salita Diyos, nagiging part of my life. So, ano man talata na ginagawa ko, nagiging bahagi na aking pagkatao at nare-retain sa pag-iisip ko. So, hindi na ako nagme-memorize sa word for word. Yung passage, kung anong laman noon, kahit hindi word for word, basta tama yung intindi mo at tama ang pagpapahid mo ng passage, yun na yun. Na-memorize mo yung salita ng Panginoon. Practicing mo. No? Na ang style ng pag-memorize mo yung salita ng Diyos, nagiging part of your life, nasa puso mo niyo. Kaya, pagdating ng pangailangan, lumalabas na yan sa bibig mo yung passage sa Bible. No? Puro word of God ang lumalabas sa bibig mo. Kasi naging bahagi ng buhay mo. So, yun yung ang bata may photographic memory. Ito naman tayo, short memory. Iba naman ito. Ang bata may short memory. Ano ibig sabihin nun? Pag pinalo mo yung anak mo pinalo mo, nagalit ka, no? Iyak yung bata, mamaya nagmumukmuk sa isang sulok. After, mamaya, ilang minutes, lalapit na uli sa'yo. Magiging sweet na uli. Bati na uli kayo. Huwag mo nang gagawin yun. Opo, papakabait na po ako. Kita, madali niyang makalimutan yung negative na na-experience niya. Napalo siya. No? Madali niya nakalimutan. Tapos, minsan, ang mga bata nag-aaway. No? May mga ganyan nangyayari, lalo na sa mga magkakapitbahay, di magkakalaro, yung mga anak ng mga magkakapitbahay. Nag-away yung dalawang bata. Nagsuntukan, nagsabunutan, inawat. Nag-away din yung mga magulang. Kasi yung anak mo, ganito. Hindi, yung anak mo, nag-away na sila. Naku, yung mga bata, after 30 minutes, nung magkita ulit, laro ulit tayo. Sige, ako naman ang bida. Magkabati na. Doon naman tayo, magkasama ulit. Yung nanay na nagalit, nung mag-away ng dalawang bata, 10 taon na, magkaaway pa rin. Hindi na nagbati. Kita nyo ang difference ng bata at saka ng matanda. No? Meron short memory ang mga bata. Pag naka-experience negative, mamaya limot na niya. Napapalitan ng mabuting bagay. No?
Wag lang yung, may exemption din yan. Wag lang yung sinasabi na yung ang bata nagkaroon ng trauma. Ay, naku, iba naman yun. Iba naman yun. Yung nagkaroon ng trauma, nagiging sakit naman yun. Trauma ay emotional wound yun. Sakit po yun. Wag naman gano'n. Kasi may case na ganito eh. True story po ito. Ikukwento ko lang na merong isang bata na ang kanyang ama at ina hindi sweet eh. Pero lagi siyang pinapalo. Batang babae ito. Bata pala siya. Lagi na siyang pinapalo. Hindi malambing yung ama. Hindi malambing yung ina. Hindi siya inaakap. Lagi ang nakikita ng magulang yung mali na nagagawa ng anak nila. Siyempre bata. Papaluin lagi pa. Hanggang siya ay ang nag-stick sa mind niya yung lagi siya pinapalo. Hanggang sa nagkaroon siya ng hurt sa puso niya na naitago niya yung pain sa puso niya na naisip niya na hindi siya mahal ng kanyang ama't ina. Then dumating pa noon, namatay yung tatay niya, namatay din yung ina niya, bata pa siya. Wala siya magulang, naawa yung isang mayaman, kinupkup siya, ginawang anak, pinalaki, pinag-aral, at dahil matalino, lumaki siya na naging doktor. Babae po ito, naging doktor. Then dumating ang panahon, itong doktor ito, mahusay na doktora, matalino, kilala, biglang nagkaroon ng trigger, yung may naalala siya nung siya kabataan pa. Then, ang naging bunga noon, yung lahat ng pasyente ng mga kababaihan na pumupunta sa kanya para magpagamot, binibigyan niya ng medicine. Inumin mo ito. At ako ang gumawa niyan. Effective yan. Gagaling ka. Inom naman. Lahat ng uminom doon, namamatay. Hanggang sa marami na siya napatay na pasyente, at yung mga napatay niyang pasyente, hinahanap na ng kanya-kanyang pamilya. At hanggang sa nabuo, nakarating sa FBI, nalaman na ito ay pasyente, lahat na namatay ay pasyente nung doktor din. Nagkaroon niya na investigasyon, to make the long story short, dinakip nila, inaresto yung doktora, at nung yung doktora ay nahuli na, ang sabi, Doktor, bakit mo pinatay yung mga pasyente mo? Ano ang galit mo sa kanila? Wala akong pinapatay. Ano yung mga pinainom mo lasa? Hindi lasa yun. Yun ay medicine. Ginawa ko yun para sila gumaling. Pero pinatay niya lahat. Alam nyo, yung bitterness, yung hatred, at yung kanyang, pag kinausap mo, normal matalino pa rin. Pero yung other side ng kanyang personality lumalabas, na puno ng anger, hatred, hanggang sa, di ba, sabi sa Bible, yung namumuhi ay mamamatay tao. Hanggang sa yung kanyang hatred sa kanyang magulang, naalala yung paano sisaktan, bumalik, nagkaroon ng trigger, at bumalik sa memory niya, hanggang sa napraning yung isip niya, at lahat ng pasyente niya ay pinapatay niya. May pinapainom siya. Pero pag kinausap mo, normal. Meron ganyan Nagkaroon ng topak, pero pag kinausap mo, normal. Di ba parang yung isang, preacher, na pag politics ang pinag-usapan, ako napakatalino. Tama lahat ang sinasabi niya. Pag ibang bagay pinag-usapan, ako napakatalino, tama ang sinasabi niya. Pero pag spiritual ng pinag-usapan, eto na siya. Ako po ang may-ari ng planet Earth. Lahat kayo magpa-register na sa akin dahil pag hindi po kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ako, nagkatopak na. Pero pag pinag-usapan ay ibang bagay at politics, ako talino niya. Pero pag sumisay ka, di na namin sa spiritual, parang may topak na, ako po ang tunay na sugo ng Panginoon. At ako may-ari ng lahat ng bagay. Ako may-ari ng planetang ito. At I am the way, the truth, and the life. Kinlaim na niya yung title ni Jesus.
At kung hindi kayo magpaparehistro sa akin, huwag niyo akong tawanan, makikita nyo, hindi kayo maliligtas pag hindi kayo dumaan sa akin. I am the way, the truth, and the life. Naging kulto na. So, meron ganyan. Matalino kausap, pero may topak na pala. See? So, lalo sa Amerika, nakita ko yung mga, alam niyo yung mga may sira ang ulo. Sa atin dito sa Pilipinas, pag may sira, halata mo, nagiging taong grasa, ang dudumi, no? Alam mo may sira ang isip. Pero sa Amerika, minsan naka-coat and tie. Minsan nga, sumakay ako sa, sa train, nasa subway kami, may tingin na tingin sa aking Amerikano, binababaan dyan. You know, kada ako pinapaliwan din sa dyaryo, no? Tumatango na lang ako. Umaagli na lang. Katapat ko Tapos mamaya, ganun lagi. Hanggang sa, nakikipag-gusto. Ako naman, hanggang sa bumaba na ako, babaan na, naiwas siya doon. Nung nandun ako sa pinto, nakita ko, ganun pa rin siya, binabaan dyaryo. May kinakausap doon sa inupo. Wala na nakupo. Kinakausap. Ay, naku, meron palang ganun. Buti hindi ko kinausap, hindi ko pinatulan. Yung mga may topak doon, decente, decente. Meron niyang case sa, I think sa New Jersey rin nangyari yun, na, sabi ng mga, yung pinto kasi, dikit-dikit, nagre-reklamo ng ano yung mabaho? Sabi ganon. Yung mabaho, nagre-reklamo. I'm so sorry, sabi ganon. Kasi nasira yung freezer ko, nabulok yung mga karne. Sabi, is that so? Gagawin ko ng paraan. Nangangamoy amoy bulok na karne. Sabi, nasira yung freezer na. Tapos, yung pala, to make the long story short, ang laman, mga putol-putol, pinagputol-putol na katawan ng tao. Marami siyang pinatay. Itinambak niya sa freezer niya. Siguro nga, nasira yung kuryente, nangamoy. Yung pala, ang style nito, pagkausap mo, normal, tapos, lahat ng nagiging kaibigan na nakikipagkilala siya, nilalasing niya, then pinapatay niya. Then pagpatay na, nire-rape niya. Lalaki ito. Nire-rape kapwa lalaki. Pagpatay na. Then, kaya nahuli yan. Alam nyo, true story yan Merong isang bata na sinama sa bahay, nakipagkaibigan siya. At pinakain niya sa bahay. Bata. Alam nyo, nung papatay na niya, nakatakas yung bata, nakalundag sa bintana. Dahil bata, kasya kagad sa bintana, nakatakas, nakapagsumbong, report, nagpuntahan, dumating ang authorities, ang mga polis, inaresto siya. At yun, nakita ang freezer na tambak ng mga katawan ng mga lalaki na pinatay niya at pagpatay na, nire-rape niya. Tapos, pinuputol-putol niya yung mga katawan. At pag siya kinausap, normal. So, yung mga ganyan, possess yan ng demons. Kaya niya nagawa. So much for this, mga kapatid. So, I hope marami kayong natutunan about our topic, childlike faith. Okay? So, marami po salamat at purihin ang Panginoon. Don't forget to share this video. At kung kayo naman ay may natutunan na bless kayo, please like this video. God bless everyone. Let's pray. Marami po salamat, Panginoon, sa iyo pong biyaya sa gabi ito. Panginoon, na ikaw po ang Diyos na magbibigay inspirasyon sa mga kapatid to share this video to other people, to their friends, to their loved ones, at sa mga kaibigan na OFW. I-bless mo po ang video na ito. Marami po salamat, Panginoon. Ikaw po ang Diyos na aming tinataas sa gabi ito. Pagpalain mo ang lahat ng nakasama namin sa gabi ito sa pag-aaral po ng iyong salita. And all glory and honor belongs to our Lord God and Savior, Jesus Christ. Amen and amen and amen. So, purihin ang Panginoon, yung ating pong kapatid sa pananampalataya, Sister Josie Escondo, ay kinuha na po ng Panginoon
At kagabi nga, nagkaroon kami nung isang gabi, nagkaroon kami ng gawain. At bukas ang libing, no, ay aalis doon sa Pinagburulan, sa tabi ng Cathedral, Catholic Cathedral, at doon sa Burulan doon. At nire-rent po yung side doon, may nire-rent na doon binuburol, ano po. At 12 o'clock bukas, magpe-pray, magagawain doon, huling gawa, and then 3 o'clock ang libing, ano, bukas po yan. So doon sa mga friends ni Sister Josie Escaldo, Josie Bartolome Escaldo, bukas po ang kanyang libing, ano. Kinuha na siya ng Panginoon at masayang-masaya siya sa piling ng ating Diyos. So God bless everyone. May the grace of the Lord Jesus Christ and the love of the Father, the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, Shalom. Amen.